Magandang araw. Ako nga pala si Donald. Don na lang for short. 40 anyos at may 2 na akong anak na parehas babae pero wala sa aking poder. Hiwalay na kasi kami ni Mrs. Halos 5 taon na din ang nakalilipas. Pero patuloy pa rin naman magpasa hanggang ngayon ang pagsusustento ko sa 2 kong anak. Ang kwentong nais kong i-share sa inyo ay ang tungkol sa misis ng pinsan kong si Andy. Nagtatrabaho ito sa abroad at naiwan ang misis niyang si Cindy dito sa Pilipinas kasama ang kanilang mga anak. 35 pa lang si Cindy at 36 anyos naman si Andy. Isang pangyayari ang hindi ko makalimutan nung magkita kami ni Cindy isang araw. Taong 2014, tandang-tanda ko pa yun. Nabigla ako nang makasalubong ko siya sa Glorieta. "Kuya Don, kumusta ka na?" Tawag niya sa akin. Si Cindy ay asawa ng pinsan kong si Andy. Hindi ko agad siya nakilala dahil medyo naging chubby ng kaunti at nakapustura. Naka-makeup siya that time na bumagay sa maamo niyang mukha. Maganda pa din si Cindy. Crush ko na ito dati pa nang makita ko siya sa kasal nila ni Andy. May hawig siya sa artistang si Cherry Pie Picache. Mas chinita nga lang. Malaking bulas pero may korte pa din ang katawan. Sa tangkad nitong 5'7", tama lang sa kanya ang kanyang medyo chubby na katawan. "Ikaw pala, kumusta ka na? Si Andy, kumusta na din?" Tukoy ko sa pinsan kong asawa niya. Inaanak ko din ang panganay nilang si Jomar. Okay naman si Andy. Nasa Guam siya. Bihira na ngang umuwi. May asawa na nga yata dun kaya ayaw nang umuwi sa Pilipinas. Parang may pagkainis ang sagot ni Cindy sa akin. Narinig ko na ang chismis na ang pinsan ko ay may iba nang kinakasama na isang nurse sa Guam. Maganda daw to at sexy. Pinay din at dalaga pa raw. Alam ko rin na babaero ang pinsan kong si Andy. Palibhasa may itsura to at bigotilyo. Pero hindi ko talaga inaasahan na hindi na nito uuwian ang pamilya nitong naiwan sa Pilipinas. Si Jomar, musta nang inaanak ko? Binago ko ang kwento. Ayun, nag-aaral na ng high school ang inaanak mo. Binata na't maraming chicks. Mana talaga sa tatay niya. Halata ko na may ibig sabihin si Cindy sa mga pasaring nitong makahulugan. Pero nililihis ko to. Tinanong ko na lang siya tungkol sa mga anak niya at pinagkwento ko na lang siya tungkol sa mga ito. Hindi ko na napigil si Cindy nang magsimula na ito sa pagkwento tungkol sa kanyang panganay at pati na rin sa 2 pa niyang mga anak. Habang nagkukwento siya, panay ang hawak nito sa aking braso, hawak sa aking kamay at may patapik-tapik pa sa aking balikat. Habang patuloy siya sa pagkukwento, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Lumipad ang aking isip at kung ano-ano na ang ideyang nabuo. Maganda naman talaga ang misis ni Insan. Maputi at makinis. Siguro'y sadyang hindi lang nakontento si Andy sa kanya. Yun ay kung totoo yung mga chismis na nakakarating sa kanya. Napansin siguro ni Cindy na nakatingin ako sa kanya, kaya bigla itong huminto sa kanyang pagsasalita at tinapik ako. "Okay ka lang ba, Kuya Don?" Napakurap ako at bumalik sa realidad. "Nagugutom na ako, di ka ba manlilibre?" Tanong niya. Ha? Sure, sige, saan mo ba gustong kumain?" Hindi na sumagot si Cindy. Bigla na lamang niya akong hinila papunta sa mga hilera ng mga resto. Magka-holding hands kaming naglakad para maghanap ng makakainan. Pero dahil tanghali na, puno na ang mga restaurant.
Patay mali siya lang ako. Hindi ko naman binitawan ang kamay ni Cindy at hinayaan ko siyang hilahin ng kamay ko habang naghahanap ng pwesto. Marami na rin kaming napuntahang resto, pero dahil puno lahat ng to, huminto kami ni Cindy at tinanong ko siya. Wala naman ng bakante. Gutom na gutom ka na ba talaga? Tanong ko. Actually, uhaw na uhaw. Uhaw sa pag-ibig. Sabay sulyap nito sa akin. Nagtama ang mga mata namin ng panandalian. Tumawa to. Humigpit ang pagkakakapit ni Cindy sa kamay ko. Napalunok ako sa sagot niya pero hindi ko pinahalata. Tumawa na lang din ako ng malakas. Halata sa tawa ni Cindy na medyo nabigla din siya sa kanyang naibigkas. Ikaw ha? Tiningnan ko si Cindy kung babaguhin ang kanyang sinabi. Yumuko lang to sabay talikod. Alam kong nahiya siya sa kanyang sinabi. Pero halata rin naman na nasabi lang niya yon o nasabi lang niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Sinundan ko siya at inakbayan. Nang di naman pumalag, inakay ko to papunta sa parking lot at papunta sa aking kotse. Nang tumapat kami sa kotse ko, huminto ako sa paglakad at tinanong ko siya, "So, paano? Saan tayo niyan?" Yumuko si Cindy, tsaka sumagot ng pabulong. Ikaw nang bahala, Kuya Don. Halata sa kanyang tinig na medyo ninenervyos to, pero desidido sa kanyang pasya. Binuksan ko ang pinto ng passenger seat at tinulungan ko siya na makapasok at makaupo. Sa puntong yun, meron na akong idea kung saan kami tutungo. Pumasok na rin ako sa kotse at naupo. Pinaandar ko ang kotse at sinetap ko ang aircon nito. Sobrang init ng mga panahong yun at lalong umaalab ang damdamin ko sa magandang binibini na kasama ko. Tahimik lamang si Cindy. Inoobserbahan ko to. Nagpapakiramdaman kaming dalawa. Tinitigan ko to. Inantay ko kung meron pa ba siyang sasabihin. Matagal na katahimikan ang namayani sa aming dalawa sa loob ng kotseng yun. Maganda ba ako? Bigla niyang naitanong. Hindi ako umimik. Pinagmasdan ko ang maamo niyang muka. Ang labi niyang mapula, ang ilong na matangos, makinis at maputi si Cindy, mestiza at chinita. Inulit niya. Maganda ba ako, Kuya Don? Parang nag-aantay ng assurance na siya ay desirable. Hinarap ko siya. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay, sabay bulong. Alam mo, ang ganda mo, Cindy. Sadyang tangalang talaga si pinsan. Humarap sa akin si Cindy. Tumingin siya sa akin. Unti-unting naglapit ang aming mga muka, hanggang sa nagdikit ang aming mga labi. Isang masuyong halik ang ginawad namin sa isa't isa. Pero halata ang nerbiyos ni Cindy. Bigla itong bumitaw. Halika na nga. Lalo yata akong nauhaw eh. Natuwa siya sa kanyang sinabi. Hindi na ako nagtagal pa. Nag-drive na ako paalis ng mall papuntang Pasay. Habang nasa biyahe, ay marami pa siya ang sinasabi pero ang isip ko ay kung saan-saan na napapadpad. Hanggang sa mapunta kami sa Victoria Court. Pagdating namin sa kwarto, tahimik lang kami pareho. Nagalis ako ng sapatos at polo. Nakaslacks pa rin ako at nakasanto. Naupo lamang si Cindy sa kama at tahimik na nakatingin sa akin. Sumenyas to. Lumapit ako at tumayo sa harapan niya. Niyakap ako ni Cindy. Nakaupo to at yakap-yakap lamang ako. Tahimik lamang at nakikiramdam. Cindy, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Alam kong malungkot siya at gusto ko siyang pasayahin sa paraang alam ko. Gusto kong pawiin ang kanyang kalungkutan.
tugunan ang kanyang pangangailangan. Don, pwede bang kahit ngayon lang? Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko lang si Cindy. Hanggang sa maramdaman ko na lang na kinalas niya ang aking sintron at binaba ang aking slacks. Kung anong kailangan mo ngayon, Cindy, ibibigay ko. Bulong ko habang pinagmamasdan ko siya. At sa puntong yon, tuluyang nagdikit ang aming mga labi. Agad ko siyang inihiga sa kama at tuluyang kinalas ang mga suot nito. Namangha ako sa natatagong gandang bumungad sa akin. Napahanga ako sa kanyang figura. Biglang nawala ako sa sarili, lalo na nung kusang binukas si Cindy ang kanyang mga binti. Hanggang sa namalayan na lang namin ang aming mga sarili na nagmistulang mag-asawa. Tinuring naming asawa ang isa't isa. Binigay ang pangangailangan ng isa't isa. Halos mapayakap ng mahigpit si Cindy sa buong gabing pagkakasala namin. Nagpahinga kami sandali pagkatapos noon. Tumayo ako at kumuha ng malamig na San Mig Light sa ref at binigay ko to kay Cindy na agad naman itong ininom. Pasensya ka na Kuya Don ah. Lungkot na lungkot lang talaga ako at wala akong mapagsabihan ng aking problema. Tumabi ako sa kanya, tsaka ko siya hinayaang sumandal sa aking balikat. Alam mo ba, na 5 taon na akong di inuuwian ng pinsan mo. Naawa na nga sa akin si Tay Fermin. Lungkot na raw ako. Hinawi ko ang buhok niya para mapagmasdan ko ang maamo niyang muka. Alam mo ba, sa sobra kong lungkot at pagkabagot, minsan umiinom ako ng mag-isa sa bahay. Wika niya, tahimik akong nakinig sa mga kwento niya. Wala naman akong mga kaibigan na dumadalaw. Nung 1 buwan, mag-isa lang ako sa bahay at nasa bakasyon ng mga bata. Dinalaw ako ni Fermin. Si Fermin ay stepfather ng pinsan kong si Andy, na bagamat nasa 50 mahigit na ang edad, ay sobra pa ring hilig na mambabae. Kinumusta niya ako at may dala tong fundador. Padala daw to ni Andy at nagpaalam kung pwede daw niya tong inumin sa bahay. Siyempre pinayagan ko siya. Masaya din ako noon na may makakakwentuhan na ako sa wakas. Tsaka pinagluto ko pa to ng adobong pulutan. Nagkwentuhan kami at nabanggit niya sa akin na naawa nga daw siya sa akin dahil tila pinabayaan na daw kami ni Andy. At kahit nagpapadala naman daw to ng sustento, iba pa rin kung umuuwi to at napupunan daw yung responsibilidad niya bilang tatay at asawa. Tuloy lang ang kwento ni Cindy. Inilabas ko noon lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Para mapawi ang aking lungkot, pumayag akong tumagay nung niyaya ako ni Fermin. Palibhasa malungkot ako that time at di naman sanay uminom. Nalasing agad ako at nung nagising ako, magkatabi na kaming dalawa sa kama. Kahit alam kong masama, pinatulan ko na lang din to dala ng matinding lungkot ko. Naulit pa to nung 2 beses niya akong dinalaw na wala ang mga bata. Muli ko siyang pinagbigyan kahit alam kong mali ang ginagawa ko. Pero dala na lang siguro yun ang sobrang pangungulila ako sa mister ko. Napaisip ako bigla. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung kwento. Nakikinig lang ako at di ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nung huli niya akong dalawin, nung 1 linggo, binalita niya sa akin na may kinakasama na raw na iba si Andy sa Guam. May hinanakit sa tinig ni Cindy, kaya't wag na raw kong umasa pa na magpapakita pa sa amin si Andy. Malungkot niyang dagdag pa. Kaya naman talagang masama ang loob ko. Tao lang naman ako doon, nasasaktan. Kaya alam mo, masaya akong nagkita tayo. Wika niya. Lumakas ang loob kong yayain ka nung nauhuli kitang panayang sulyap sa akin. Alam kong gusto mo ko at na-turn on ako sa iyo, Kuya Don. Salamat at pinasaya mo ko. Sinamahang magtampisaw kahit alam mong mali at bawal para lang mapawi ng kaunti ang sakit. Pagtatanggol nito sa sarili, tinanong ko siya
Ayos lang ba sa'yo si Chong Permin? Matanda na yun ah. Tahimik lang si Cindy tsaka ngumiti. Hindi, syempre. Mahina ng tuhod nun. Natawa si Cindy. Natawa na rin ako sa kwento niya, pero talaga namang naaawa ako sa asawa ng aking pinsan, kaya niyakap ko to. Pero ikaw doon, wika niya. Mas magaling ka pa nga kesa sa pinsan mo. May karapatan din naman akong maghanap ng iba, di ba? Tanong ni Cindy. Tila naghahanap ng kakampi at tugon sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Cindy, hindi ka dapat malungkot. You deserve to be happy. Yumuko muli si Cindy. Wari ko'y nahihiya sa sinapit niya. Nandito lang ako, Cindy. Basta't kailangan mo ng karamay, sabihin mo lang sa akin. Tumayo ako at iniabot ko sa kanya ang natitirang San Mig Light at nilagok ko din ang aking beer. Matapos maubos namin ang aming inumin, tumabi ako sa kanya. Niyakap ko to. Ngayon ko lang napagmasda ng maiki si Cindy. Bagamat may konting bilbil, sexy pa din at may korte pa ang katawan, bukod sa flawless ang skin nito na maputi. Ang ganda talaga ni Cindy. Ang swerte naman ng matanda na yun. Naunahan pa ako. Bulong ko sa sarili ko. Niyakap ko si Cindy at muli ay nilusong namin ang tinatawag na bawal. Halos mapaluha si Cindy sa saya sa tindi ng tinatamasa. Pareho kaming pawisan at pagod, pero lubos naman ang kasiyahan sa puso naming dalawa. Salamat Kuya Don. May ngiti sa labi na wika niya, tsaka niya ako niyakap. Natulog kaming magkayakap noon. Masaya sa aming nakaw na sandali. Hanggang dito na lang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga nakinig.